Kasal daw kami ni Eric. Ngunit dumating si Cindy. Ikaw yung babaeng mahal ko. Eric, tayo ang nakatadhana! Eric! Pag nasilayan ni Eric si Cindy, maaaring magbago ang kanyang isipan. Diba, magiging masaya ka lang pag ako kasama mo? Hindi sa lahat ng oras ay nandito ako para ipaunawa sa'yo ang lahat ng sila. Sa bawat pagkakamali na gagawin mo ay may kapalit na kaparusahan, higit pa sa ibinigay ko sa'yo. Tuloy na tuloy ang kasal ninyo. Para sa aking anak, lahat ay gagawin ko, Fabiola. Humayong ka at magpakalit sa iyong bagong mundo. I'm sorry, Graciela. Hindi darating si Eric. Bakit naman ho hindi siya makakarating? May nangyari ho ba? Oo nga naman, Leon. Nagkausap kami ni Eric kanina. Bihis na nga eh. Gulong-gulo daw siya eh. Iniisip niya, baka hindi tama itong gagawin niya. Tapos biglang umalis. Baka may pinuntahan lamang. Maaaring patungo na siya dito ngayon. Griselda, huwag mo nang hintayin si Eric. Pasensya ka na at wala akong magagawa sa mga bagay na ito. Hindi ko kontrolado ang puso at pag-iisip ng aking apo. Mabuti pa, umuwi ka na. Tapos, kapag dumating siya mamayang gabi, mag-uusap kayo. Hindi, Lolo. Hindi ako maaaring umalis sa simbahan na ito. Maaaring naantala lamang ang kanyang biyahe. Baka mag-alala si Eric kapag naratnan tayo wala dito. Mag-aantay ako kahit na anong mangyari. Sa simbahan. Hayaan mo nga mamuti yung mga mata ng Grasilda yan sa kakaantay. Siya naman tong mapilit na makasal sa'yo eh. Pero hindi tama yung pag-antayin ko siya doon, no? Siguro, baka dapat mag-usap muna kami. Don't tell me nagigilty ka. Ano bang gusto mo? Makasal sa Grazildang yun at mag-suffer kayo forever? Or maging masaya tayong dalawa? Eh, hindi naman sa ganun, Cindy. Mali lang talaga tong ginagawa ko. Darating pa ba yung groom? Oo nga, magdadalawang oras na kami naghihintay dito eh. I'm sorry, pero malamang hindi na matutuloy ang kasal. Thank you all for coming. Alika na. Umihin na tayo. Oo nga, ate. Umuwi na lang tayo. Ngunit, Lola, hindi ba't sinabi niyo na nakabihis na si Eric? Oo nga. Pero baka tama si Leon eh. Nagbago na siguro ang isip ni Eric. Kung alam ko lang na naguguluhan siya, dapat kinausap ko na siya eh. Tara na, ate. Kanina ka pa pinagchichismisan ng mga tao. Tsaka ang dami na nag-aalisan. Nais na nang umuwi. Mauna na lamang kayo. Hindi ako alis dito hanggat hindi dumarating si Eric. Yan na nga ang wino-worry ko eh. May posibilidad pa mabago yung isip mo dahil sa Grazildang yon. Tama lang na dinaanan kita sa inyo. Pero mali pa rin yung sumama ako sa'yo ngayon. Siguradong papahiya si Grazilda sa mga tao. Come on, Eric. Huwag mo ngang isipin yung Grazildang yon. Okay, I understand na hindi ka naman ganun ka-bad para hindi ka mag-guilty. Pero I'm sure na makakalimutan mo rin yan kapag dumating na tayo dun sa pupuntahan natin. Pinakamagandang babae para sa akin, Griselda. At ikaw naman ang pinakagwapong Prince Charming sa akin, Eric. Sa wakas, dumating na rin ang araw na to. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Mananatili tayong magkasama. Mamahalin kita hanggang wakas.
Tama na yan, Casilda. Uwi na tayo. Napanaginipan ko noon. Nga akong pinili ni Prince Charming. Ngunit hindi pala. Tapos ngayon, hindi rin natuloy ang aming kasal. Hindi na ako dapat naniniwala sa mga panaginip, Lola. Tiyak na hindi na darating si Eric. Paano niya nagawa sa akin ito? Nangako siya sa akin na pakakasalan niya ako. Pinasa nila ako.